Wesley Gibbons. Ako, alam ko na yung ganitong itsura. Mens rea? Right. Day one and you're unprepared? No. Well, Day one and you're unprepared. Oh my God. Whew! Ang ganda ng How to Get Away with Murder. Sobrang entertaining niya. Alam ko, maraming curious sa inyo kung ganyan din ba ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Sa video na to, papanoorin natin yung first episode ng Season 1. Tungkol to sa first day nila sa klase. Ipapaliwanag ko yung nangyayari sa episode. And then, i-relate ko sa nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Para makita nyo kung ano yung differences and similarities dito sa Philippine setting. Para sa mga interesadong mag-law school dyan, huwag kayong mag-i-skip kasi marami akong i-share sa inyo dito. And sa dulo, may i-discuss ako sa inyo na baka hindi nyo pa alam. Para naman sa mga law students dyan, sigurado akong makaka-relate kayo kasi for sure, napagdaanan nyo na yung mga nandito. Ano? Tara! Good morning. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your comma's out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, Legit law school vibes talaga. Ganyan na ganyan ang nangyayari. Medyo magulo kung meron kang maligalig na kaklase. Tapos, papasok si professor. Tatahimik lahat. Para bang tumitigil ang mundo. Kung papansin nyo, may mga laptop sila. Hindi kasi lahat ng professors dito sa atin pumapayag ng ganyan. Kasi usually, ang patakaran talaga, empty desk and table. So dapat, before ka pang pumasok sa klase, aral na aral ka na. Kasi nga, bawal ang notes sa class. And then sa law school ko, kasi kung saan ako graduate, sa San Beda College, Alabang, magpapamigay sila ng index card or recitation card. Tapos lalagyan mo yun ng pangalan tsaka section mo. And then ibabalik yun, ipapasa ulit sa professor. Yun yung siya-shuffle para magtawag ng susunod na magre-recite. How to Get Away with Murder. unlike many of my colleagues, I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Now to our first case. Tama naman yung sinabi niya. And personally, naniniwala ako doon kasi isa yan sa pinaka-importanteng paraan ng pagtuturo ng law. Hindi lang about theoreticals, but also yung practical application of the law. Ang mga law courses kasi guys, napaka-komplikado. And to be blunt, very boring. Lalo na kung hindi ka interesado sa field of law na inaaral mo. Gaya ng taxation. Uy, pero masaya ang tax practice ha. Saka maraming pera dyan. Now to our first case study. The aspirin assassin. Ito na. Tell us the facts. So is the facts. Connor Walsh. Dalawang napansin ko dito ah. So, first day nila sa klase. Makikita natin dito yung tinatawag na Socratic method. Sa Socratic method kasi, hindi magle-lecture ang mga professors natin. They will just ask questions. May video tayo dyan explaining Socratic method. Panoorin niyo yun. Now, this approach in learning is extremely good because it promotes quick and critical thinking, which is crucial when it comes to law practice, gaya sa litigation. Sa litigation kasi guys, pabilisan mag-isip. Dapat mabilis kang mag-object sa mga objectionable questions ng kalaban na lawyer. Otherwise, pag sumagot na yung witness, hindi na i-consider ng korte or ng judge yung objection mo. Sa mga witnesses naman, pag bigla silang merong sinagot na very damaging sa case ng client mo, dapat mabilis kang mag-isip ng pagontrang tanong. So mapapansin nyo dito pa lang sa law school, tinitrain na kayo para sa law practice. And then yung pangalawang napansin ko, kung titingnan natin, pinag-uusapan nila kagad ay mga cases. Sa law school kasi, hindi lang naman batas ang aralin nyo. Aaralin nyo rin yung mga Supreme Court decisions. And as you can see, may mga tanong yung professors na
patungkol sa mga facts ng kaso. Dito naman sa law school sa Pilipinas, usually nag-i-start sila sa law itself, gaya ng codal provisions and yung mga definitions. And then as you go along the discussion, ipapasok na ng professor ninyo yung mga cases kung saan dinedefine, dinidiscuss, or ina-apply ng Supreme Court yung legal principle na pinag-uusapan nyo sa klase. Dito papasok yung galing ng estudyante sa pagki-case digest. Kaya buti na lang talaga, meron tayong video niyan. Para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo yung video na to. Dito ko sinabi yung mga sikretong malupit na tips ko pagdating sa case digest. The Commonwealth v. Gina Sadowski was a case of attempted murder. The defendant, Ms. Sadowski, worked as the second assistant to the victim, Okay. Arthur Kaufman, the CEO of an advertising agency. Okay, so ayan. Makikita ninyo na random magtawag yung professors. Ganyan din talaga dito sa mga law school natin. Kumbaga, kapilitang pag-volunteer. Hindi ko lang din alam lahat ng law school dito sa atin ay kagaya niyan. Yung merong pa-PowerPoint presentation. Para sa akin kasi, mas maganda yung ganyan. Kasi kung estudyante ka, mas ma-visualize mo yung pinag-uusapan nyo. Hindi yung puro libro lang. Ms. Sadowski was not only his assistant, though. Okay. She was also his mistress. What happened after Mr. Kaufman's wife of 27 years, Agnes, found out about the affair? Yeah, no. You. He ended the relationship. Okay. Kung mapapansin nyo, bukod sa pag-shuffle ng class cards or pagtingin doon sa class list niya, pwede rin kasi magtawag ang mga professors natin via eye contact. Ganyan na ganyan din dito sa atin sa law schools natin. Minsan, after sumagot ng estudyante, nag-i-expound and nag-i-explain further yung mga professors natin. And then, magtatanong ulit yan. Tapos, kung sino yung maka-eye contact niya, siya na ang magiging sunod na alay. Kaya nga uso sa law school natin yung nakatingin ka sa professor pag nagdi-discuss siya. Then, pag biglang lumalapit sa upuan mo or mapapatingin siya sa'yo, bigla ka na lang magiging busy nang walang dahilan. Busy magbasa, busy mag-take long notes. Yung may pag-acting pa na kunwari, talagang gets na gets mo yung pinag-uusapan na concept. Yun naman pala, nagkikwento lang yung professor tungkol sa inulam niya kagabi. Kayo huli pero di kulong. Pero syempre hindi ko sinasabing ako yun. Nakwento lang sa akin yan ni Google. And transferred her to the accounting department. That's when she allegedly switched one of his blood pressure pills for an aspirin, which she knew he was allergic to. What occurred when Mr. Kaufman ingested the aspirin? Anyone? Mr. Kaufman went into anaphylactic shock. His throat swelled and his brain was deprived of oxygen for 7 minutes before his first assistant was able to resuscitate him. Michaela Pratt. Okay. So, itong nangyari dito medyo rare. Kasi kung makikita nyo, parang college vibes Yung may pagpa-volunteer, raise your hands, di ba? Well, nangyayari din naman yan dito sa atin, pero napakabihira. And of course, tuwang-tuwa ang mga pabibokid dito. Di ba? Di ba, Arnel? So we've established the actus reus. What was the mens rea? Okay. Para lang may idea kayo actus reus versus mens rea. Yung actus reus, this means the guilty act or yung criminal act. Ito yung mismong aksyon na ginawa ng tao. Yung mens rea naman, ito yung guilty mind or yung criminal mind. Ito naman yung intensyon behind the action ng tao. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, kailangan na ma-establish yung criminal act and yung criminal mind para makasuhan ng kasong kriminal or yung criminal cases. Para lang alam nyo. Okay? Wesley Gibbons. Ako? Alam ko na yung ganitong itsura. Mens rea? Right. Day one and you're unprepared? No. Well, Day one and you're unprepared. no. Well, No, yes. yes, but I didn't know there was anything to prepare. I emailed the assignment to the entire class 2 days ago. Oh, I didn't get that. Oh my God. Whew. Day one and you're unprepared. Nangyari na sa akin to guys pero ibang kwento yun. Actually, hindi lang naman sa akin. Sa lahat ng tao nangyayari yan. O baka ako lang. Nandamay pa ng iba. Anyway, madalas na nangyayari yan sa law school. Nakakatawa,
na nakakatakot. Siyempre, mapapahiya ka sa harap ng maraming tao kasi hindi ka nag-aral. Tapos yung mga kasama mo, aral na aral. Alam nyo ba, sa totoo lang, melo pa nga yung ginawa ng professor niya dyan. Kasi sa atin, dito sa Pilipinas, sure ball, sisigawan ka, papahiyain ka, at ipaparamdam sa'yo na wala kang kwenta. At umuwi ka na lang at magtanim ka ng kamote. Kasi kamote ka. Ganyan dito sa law school sa atin. Kaya dapat, bago kayo pumasok sa law school, ihanda nyo na yung sarili nyo. Mr. Gibbons, as a defense attorney, I spend most of my time around professional liars. So you have to work really hard to fool me. Totoo yun guys. Actually, yung mga professors natin, mostly sa kanila, seasoned lawyers na sila. Ibig sabihin, marami na silang experience sa law practice. Kaya nga sanay na yan sila tumingin kung nagsisinungaling ka ba or hindi. Kaya napakahirap magsinungaling sa kanila. Pero, pag nakita naman nila sa inyo, yung effort ninyo na matutuwa rin yung mga yan. And kahit papano, pagbibigyan ka nila. So, quick tip lang. Pag natawag ka, tapos hindi mo alam yung sagot, mas mabuti na yung itry mo pa rin sumagot. Force yourself to think. Hindi kasi maganda guys na ugali yung papasok kayo na hindi kayo nag-aaral or hindi sapat yung inaaral nyo. At mas malala doon, yung hindi na kayo nag-aral or hindi enough yung inaaral nyo. Tapos, hindi man lang kayo nag-effort. For one, nakakabastos yan sa professors nyo. Kasi dapat ini-effortan mo yung mga klase mo. Eh hindi ka na nga nag-effort mag-aral. Or kung nag-effort ka man, kinapos naman. Tapos, pati ba naman sa klase, hindi ka mag-e-effort mag-isip? Hindi ba nakakabastos yun? Pangalawa, hindi masasana yung utak mo mag-isip ng mabilis at malalim. Kasi, lagi ka na lang sumusuko ka agad. Actually, sa totoo lang, hindi magandang ugali or trait ng isang abogado yung ganyan. So, dyan pa lang sa law school, mag-practice na kayo kahit hindi nyo alam. Recite lang kayo ng recite. Total, wala na rin namang kwenta ang magiging sagot mo to begin with. Kasi hindi ka nga nag-aral. So, better yet, try ka lang ng try. Lubos-lubusin mo na yung pagkasabaw mo. Malay mo naman, sumamba, di ba? I only got accepted here 2 days ago. From the waitlist. Okay. Kaya that's naman pala. probably Kayo why you naman didn't get my masyadong email mahinusgan. Let me help you out. Actus reus means guilty act, the poisoning of Mr. Kaufman with an aspirin, whereas mens rea means guilty mind. So what was Miss Sadowski's mens rea? Think, Mr. Gibbons. It's nothing more than common sense. To kill. Ay, nako. Yari ka. Will the individual who just spoke please stand and repeat the answer? The mens rea, also referred to as intent, was to kill Mr. Kaufman. That's right. Your name? Laurel Castillo. Never take a learning opportunity away from another student. No matter how smart you need everyone to think you are. Ayan, ha? Yan ang sinasabi ko. Pabibukid ka, ha? Gaya ng sabi ko kanina, sa bawat klase, meron at meron talagang pabibukid yan. Di ba, Arnel? And yung mga professors kasi, sa totoo lang guys, hindi natutuwa sa ganyan. Kasi nga, imbis na natututo yung iba, inaagawan mo pa. Alam nyo, sa law school, dapat marunong kayong tumansya. Hindi pwede yung pabibo kay professor, pabibo sa suot, pabibo sa sagot, lalo na kung hindi naman tinatanong. Yan! Diyan nadadali yung mga tao. Puro pabibo. Based sa experience ko kasi guys yung mga taong ganyan, yan yung talagang pinag-iinitan ng mga professors. Kasi nga, may ere sila may yabang. Alam nyo, pwede naman kasing ipakita yung intellectual prowess ninyo without having the need to flaunt it. Sabi nga ng mga konyong Gen Z, di ba? Without having to make pabibo. Okay? All right, before we move on, are there any other questions? Mr. Walsh. I noticed that the verdict wasn't listed here. So I guess my question is, did she do it? Why don't you ask her yourself? Ha? So, personal client niya yung ginamit niyang case study? Well, sa atin dito sa Pilipinas, very unethical yon. Assuming na ongoing pa yung kaso and hindi nag-consent yung client. Siyempre, violation yun ng attorney-client privilege. Hindi mo dapat i-disclose yung details ng isang kaso kung hindi nagko-consent yung client mo.
Tsaka pwedeng violation din yan ng sub judice rule, diba? So, ewan, kasi series naman yan at hindi naman yan totoong buhay. Pero ang ganda, di ba? Actually, hindi lang dyan natatapos yung similarities and differences pagdating dito sa law school natin sa Pilipinas. Kung talagang interesado kayo sa law school, marami tayong videos dito sa channel natin na pwede nyong panoorin. Gaya ng video natin tungkol sa what to expect in law school, mga law school study tips, best pre-law courses, and yung practical pre-law courses. Ilalagay ko yung lahat dito sa description down below. And kung talagang seryoso ka sa pagpasok sa law school, dapat panoorin mo yung video na to para masigurado mo yung decision mo.